Hello, Scorpio. Check natin yung mga mensahe. Anong dapat mong malaman, mga energy surrounding you this coming week, May 16 to 22. Pero lahat naman ng time ng reading ko dito ay timeless kahit lumipas yung mga petsang binabanggit ko. I'm Purple Teen, by the way. Kung bago ka, don't forget to subscribe, like, follow sa mga matatagal na. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay, pagsuporta. Regarding private readings, yung mga interesadong mag-avail ng private reading ko, mag-book, paki-check na lang lahat ng nakasulat sa description. Nandiyan po yung link papunta dun sa aking official page. Doon po kayo mag-message, no? Pwedeng masagap din yung energy ni person mo dito sa reading na to, Scorpio. Hindi ko kontrolado yung mga energies dito. Kung past, present, or future energy man ito nagre-relate sa inyo. Hindi po ako psychic at ako'y tagabasa lamang. Overall energies mo, kuha tayo ng mga oracle cards. So, first card is Spider Spirit. Make your dreams real, Scorpio. This is taking action, doing something para umusad or ma-achieve mo yung mga pinapangarap mo. Ano pa? Vulture Spirit. Nothing is wasted. Co-create with Spirit. Sa tarot cards mo, first card is Nine of Cups. Pwedeng may water sign energy, Cancer, Scorpio, or Pisces. Yes, another water sign card, Knight of Cups, and then, puro cups to And then you have Judgment. Sa bottom ng deck natin, meron tayo ditong Six of Pentacles, which is Earth sign energy. Okay, ito na yung moment na dapat ka nang mag-take action dito sa mga pinaplano mo, Scorpio. Kumbaga, hindi sapat na puro tayo, drawing, di ba? Dapat kulayan din natin yung dinodrawing natin. So, yan, bigyan mo ng buhay etong mga pinaplano mo, especially patungkol sa mga pinapangarap mo. Okay? So, maybe, marami kang plans or may mga naisip ka pero hindi ka pa nakakapag-initiate, wala ka pang nasisimulan. So, unti-unti, hindi naman sinabing isang bagsakan or magmadali ka. Pero, importante yung kahit paunti-unti, pa isa-isa, or simulan mo kung hindi mo pa nasisimulan. Okay? So, making your dreams real, kung ano man itong goals mo or dreams mo sa ngayon, no? This needs practical planning. And, yung pagte-take action para maisakatuparan yung mga pinaplano. Vulture Spirit, nothing is wasted. Kasi di ba yung mga vultures, sila yung kumakain ng mga carcasses kung may mga anong tawag dito, yung mga namamatay na ibang hayop. Sila yung sila yung tagalinis ba? Kinakain pa nila yun. So, nakikita ko dito this week, ano man ang gagawin mo, mag-succeed ka man, mag-fail, wala namang masasayang doon sa effort mo. Kasi, kung hindi ka man mag-succeed, ibig lang sabihin no, may natutunan ka. So, nothing is wasted.
Kumbaga lahat nung mga pinaghihirapan natin, ginagawa natin, nakikita lahat ni God yan eh. So, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi naman ako pinapansin niya, no? Lahat na lang ginagawa ko, diba? Pero in fact, akala mo lang, walang kwenta pero meron. So, hindi ko alam kung saan patungkol to eh. Pero general reading ito, pero pwedeng iba sa inyo, nagre-relate siya sa career ninyo, sa personal na buhay nyo, sa connections ninyo, romantic man o hindi. Okay? Mukhang walang sayang talaga this week, hindi ko alam. Siguro may mga bagay dito na parang marirecycle din eh. Ano pa? Oo, isa pang ibig sabihin ng nothing is wasted. Siguro talagang magbubunga, di ba? Pwedeng magkaroon talaga ng magandang resulta yung ginagawa mo, yung pinaghirapan mo na yan. So, yun. Ang haba man ng naging sakripisyo mo dyan, ang dami mo mang sinacrifice, ang dami mong pinagdaanan, ininvest para lang dito sa bagay na to. Pero hindi yun masasayang. Ibig sabihin, may mapapala ka, may magandang patutunguhan yan. No? So, yun yung nothing is wasted. And then, crow spirit naman, co-create with spirit. Okay, so, ang more on nafe-feel ko rito co-create with spirit is, siguro isa na rin dun yung pagpipray, no? Minsan hindi rin sapat na minsan hindi sapat din yung mga efforts natin eh. Kumbaga kailangan ng bendisyon. Kailangan din ng guidance. So yan, sa tingin ko maganda na makipag-communicate ka, mag-meditate ka, magdasal ka, para doon sa inaasam mo, sa goal mo, sa dream mo, and at the same time, di ba ginagawa mo lahat ng sabay-sabay yun? Kumbaga ginagawa mo yung part mo towards that dream or goal, and at the same time, nagdadasal ka rin, hinihiling mo rin. Iba rin kasi yung may blessing, may bendisyon, okay, or may guidance. Okay, so isa pang na-feel ko dito is you are divinely guided, talagang ginagabayan ka ng itaas, no? Sa ako ano yung next na dapat mong gawin. So, yan. Mafe-feel mo naman eh. Mafe-feel mo eh kung parang magaan yung loob mo or kung nag-hesitate ka ba, malalaman mo kung ikaw ay nasa tamang path. And may mga signs kasi kapag talagang guided ka, inaalalayan ka eh. So, sabihin na natin, kahit mahirap yung path na pinipave mo, yung challenging, sabihin na natin, pero alam mo yun, parang nakakalagpas ka pa rin, nakaka-survive ka pa rin, or parang pinapadala yung mga signs na dapat kang magpatuloy or yung mga pangangailangan mo pagdating dun sa bagay na pinagtatrabahuhan mo na yun is binibigay sa'yo. So, pwedeng yun yung isang sign din na the spirit is co-creating with you. Okay? Kumbaga, inaayunan ka eh. No? So, isa yan. Siguro isa yan sa mga sign. Na kapag kung ano yung nakikita mo dito sa sitwasyon mo ngayon, yun yung pagbasihan mo rin. No? Pero, syempre, minsan, may mga times talaga na kahit mahirap, hindi tayo dapat mag-give up. Kasi minsan, ano yun eh, parang part nung pinagdadaanan mo yun. Hindi naman natin automatically
pwedeng sabihin na porke mahirap sa umpisa, hindi talaga para sa'yo yun. Kasi meron din akong mga nakikita, mga testimonies, mga kinikwento nila, mga napapanood ko, sinasabi nila na minsan nga pagka nakita mo na yung path na tinatahak mo, nahihirapan ka Parang sinasabi nila na yun nga rin yung tamang path para. So, walang nakakaalam. Hindi natin alam. Ang ano lang dyan, ang importante lang dyan ay tayo ay nagpipray, humihingi tayo ng guidance para gagabayan tayo. Or ibibigay sa atin yung lakas doon sa path na tinatahak natin. No? So, yun lang yun, masasabi ko doon. Pero nothing is ever wasted. If ever na hindi ka man mag-succeed, hindi man matuloy, hindi man makuha yan, ibig sabihin may natutunan tayo dyan. Hindi nasayang yung ating mga paghihirap. No? Meron at merong good side palagi sa bawat sitwasyon. Pangit man yung sitwasyon na napuntahan mo. Kumbaga may blessing pa rin, may blessing in disguise pa rin. Okay? So, ayan na nga. Maybe this is a sign na nothing is wasted at nasa tamang path ka kasi nandito yung Nine of Cups, which is a sign ng maaaring matupad o mangyari yung gusto mo mangyari. This is a wish come true card Isa to sa wish come true card So, ayan, nakikita mo kung gaano ka-happy si Goblin dyan. Na nandun na lahat. No? So, siguro, itong mga coins na to, gold coins na to, is yung mga na-harvest mo dahil doon sa mga pinagsikapan mo, pinagsipagan mo. No? Siguro, ito yung resulta, yung rewards. So, definitely nothing is wasted kung ito nga yung case, no? Kasi ibig sabihin, may magandang kahihinatnan siya So, yan, isang sign to na you will receive what you want, what you need, whatever you're asking for, no? Or specific kung may wini-wish ka. Kasi ayan no, dreams, may binabanggit dito, make your dreams real. Malay mo naman, no? Wala naman kahit sino sa atin makakapagsabi niyan no? So, pero dapat tayo ay positive, always positive. And always na kumikilos. Kasi importante kasi yung kilos Merong something dito na ine-emphasize, Scorpio, na kilusan mo rin. No? Hindi yung pray ka lang din ng pray, di ba? Asa ka ng asa. Siyempre, gawan mo rin ng paraan. Di ba? And then, you have Knight of Cups. Wow. You also have Two of Cups. So, in terms of relationship, mukhang maganda naman kasi merong some kind of offer dito. Ayan So, nakikita ko maaaring soulmate energy, maaaring engagement, pagpasok sa relationship or marriage with someone who is yun na nga, soulmate mo, kasundo mo tong person na to. Basta meron ditong mutual feelings kung hindi man kayo mag-asawa o mag-jowa. No, sabihin na natin, kakonect mo pa lang. Pero mafe-feel yung na yung connection na basta there is this strong connection or malalim na connection between you and this person. And maybe this o-offeran ka niya ng stable na relationship. Commitment, ayan you have the Knight of Cups. Maybe this person will reach out to you, magpo-propose, mag-o-offer kung ano man itong gusto niyang i-offer sa'yo. Ayan
So, magsasabi sa'yo itong person na to kung ano yung totoong nararamdaman niya, yes. Kung may bibigay man siya sa'yo, may sasabihin siya sa'yo, yun ay galing talaga sa puso niya at yun ay tunay, yun yung totoong feelings niya. I think this is a person na sincere naman when it comes to intention. Baka pure naman yung intention niya sa'yo. This person is also willing to travel kung LDR kayo. Oo. Willing siyang mag-effort. Willing siyang mag-sacrifice. Willing siyang talagang gumawa ng paraan. Upuntahan kanya kahit na magkalayo pa kayo. So, distance is not a problem pagdating dito sa person na to. Kakonect nyo. So, pwedeng sa career, this is pwedeng pagpirma ng bagong kontrata, or pwedeng merong kang opportunity or offer na paparating sa'yo, o bagong kapartner sa negosyo, yan. Or bagong business deal, bagong client, yung iba sa inyo dito, o may negosyo kayo. Merong something tungkol sa kasunduan, kontrata promise, commitment, yan. Yung iba sa inyo dito, may something na marerevive, manunumbalik, like dati ninyong ginagawa, tapos parang napahinga kayo doon, natigil kayo doon. Or pwedeng kung sa relationship, sa romantic relationship ito. Oo, dating naudlot na connection, relationship, or basta something na nag-end na before, or hindi nagkaroon, alam mo yung parang, yun nga sabi ko nga, maaaring magkaroon ng continuation. So, pwedeng past, pwedeng ex, na marerevive, magkakaroon kayo ng reconnection. Kung hindi man about, jowa, pwedeng someone, na dati mong nakasama, na parang, manunumbalik yung samahan halimbawa, matagal kayong nawalay sa BFF nyo, o kung kanino man, basta parang something uli na manunumbalik sa'yo Parang mala 6 of Cups energy yung nasisense ko rito. O kaya, dati mong hobby. O dati tumutugtog ka or choir ka o may iba kang man yung ginagawa mo noon na tinigil mo na, and then ngayon, o parang nagsisimula ka uli. No? Parang, or dating company na pinapasukan mo na na alam mo yun, nagkaroon uli ng offer sa'yo doon or opening doon. So, yun, parang ganun. Anything na parang ganun. Ganung energy. So, bottom ng deck mo, you have 6 of Pentacles. Okay. So, this is parang energy exchange. Either may marireceive ko or ikaw yung magbibigay dito or tutulong. Ayan Meron kasi ditong parang pagtulong Or pagbibigay ng bukal sa kalooban mo, parang charity work. If this is a relationship, maganda kasi give and take is equal. So, ibig sabihin, nare-reciprocate, kung ano man yung ibinibigay mo doon na pagmamahal or attention dun sa person mo. Kumbaga, sabi ko nga dito diba, parang magkasundo kayo or nagkakaintindihan kayo, the feeling is mutual. So, ayun. No? Parang may something na babalik Kung ano yung binigay mo, parang mababalik sa'yo yun dito. So, yan, yung mga nag-e-expect sa inyo dito, kung may babalik pa ba rito, pera man yan, tao, whatever, or kung may magbabayad sa inyo, or yung, kumbaga, pwedeng return of investment, nag-invest ka, kung babalik ba, yes. Meron ditong something na makukuha mo ulit, babalik uli sa'yo kung ano yung ibinigay mo. Okay?
So, check pa natin ano pa yung ibang paparating sa'yo, Scorpio. Wow, romance talaga. Eh, di ba binabanggit ko nga sa'yo, yung ganda-ganda, oh. Parang eto na yung katuparan ng pangarap mo. Parang eto na yung bagay na kukumpleto sa'yo. May proposal, nandyan yung malalim na connection. Di ba? Manunumbalik, may something na marirevive. O tapos may nangangamoy romance pa. Ano pa? O ito na nga yun, yung harvest mo, di ba? May binabanggit ako dito, something about rewards, resulta, harvest, ito na yun. So, ito na yung return, ito na yung harvest na hinihintay mo. Oh. Sa tingin ko maganda yung aanihin mo, maganda yung babalik sa'yo, good karma yan. Tapos, lobster, yun lang. Pagdating sa pera, siguro, medyo yung iba sa inyo, baka tight ang budget, no? So, may ano lang, maaaring may kaunting hassle pagdating ba sa pera. Ayan. So, maaaring hindi ganun kaluwag yan. Yung iba sa inyo, baka maaaring hindi ganun kaluwag pagdating sa flow ng financial. Okay, Scorpio, so yan yung reading mo. Sana nagustuhan mo. Sana makatulong din sa'yo itong reading. Don't forget to leave a like, a comment dyan. Pa-share na rin. Malaking tulong yan. Take care. God bless. Babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.